Nung pagka dating ng pulis nun, sir, ay biglang tinanggal niya yung helmet at ibinato doon sa suspect, sir. Yun yung naging kaya natumba yung ano, sir, yung motor. Kaya bumunot naman ito ng baril, sir. Akma naman, sir, nung pagbunot niya ng baril, sir, saka naman lumabas yung nakababatang kapatid ni Acer na si ano, sir, si Francis, no? Ay pinutukan niya. Kaya yun ang tinamaan, sir, dito sa tiyan, sir. Mr. Chair, Yes, go ahead, Senator can you Tulfo. skip some of the small details? Diretso na po agad yung pangyayari. Yes, sir. So, sir, ikwento ko na lang po, sir, para maintindihan po na lahat, sir. So, ang nangyari, sir, habang naglalakbay itong yung suspect natin, sir, si Sergeant Sabilio, sir, Police Corporal Sabilio, doon sa kabaan ng Southville 8B, sir. So napansin niya itong si John S. Umpad na nakasakay din ng motor at pinahinto niya, sir. Nung pinahinto, sir, tinanong kung mayroong papel yung kanyang motor. So sa inakala nung victim, sir, si John S. Umpad, na kasi nagpapakilalang pulis, sir, inignore niya, sir, at umalis siya doon sa lugar. Hanggang sa sinundan siya nitong pulis nito, sir. Pero itong pulis nito, sir, ay naka-off duty po, sir. Hindi po siya naka-duty. Naka-uniforme? Negative, sir. Naka-civilian na po, sir. Civilian. At mayroon siyang back ride, sir, na yung isang suspect din, sir. So habang pauwi sila, sir, doon sa bahay nitong biktima, sir, ay nung pagliko niya doon sa mismong bahay nila, kasi yung bahay nila, sir, halos kanto lang din, sir, nung pagitan. So nung paliko sila doon, sir, ay agad-agad niya na huminto doon, bumaba at kinatok yung bahay nila, sir, at agad naman itong dumating itong pulis natin, sir. Nung dating ng pulis doon, sir, ay biglang tinanggal niya yung helmet at ibinato doon sa suspect, sir. Yun yung naging kaya natumba yung ano, sir, yung motor. Kaya bumunot naman ito ng baril, sir. Akma naman, sir, nung pagbunot niya ng baril, sir, saka naman lumabas yung nakababatang kapatid ni Acer na si si Francis, no? Ay pinutukan niya. Kaya yun ang tinamaan, sir, dito sa tiyan, sir. Pero nakatakas po si John Acer. What prompted the shooting? Nag-start doon sa paninita, sir. Yung sinusundan pagputok sa- nga doon na sa bahay. Yes, sir. Nung binato ng helmet, sir, Binato ng helmet yung yung dalawa, sir, yung suspect, sir, na Okay. natumba, sir. binato ng helmet. Yes, sir. Pagbato, Nung pagbato, sir, di natumba. tumba. Yes, sir. No, kaya nung bumangon, sir, may binunot na baril. Si So, according dito kay sir, kay John A, sir, yung nagda-drive, sir, which is yung police po natin, sir. nagbunot ng baril. Yes, sir. At Tapos? pinutukan. So, instead na, kasi, sir, nung kinatukan niya, sir, agad naman na bumangon to yung kapatid niya, siguro tulog kasi mga alas 12 na, sir, eh. Pasado na, sir, eh. Nung lumabas, saka nung pagputok niya, sir, yun ang tinamaan yung kapatid. Yung nakababata niya kapatid, sir, na dito naman tinamaan sa may tiyan, sir. Patay. Dinala pa muna sa hospital, sir. Ah. Tapos sir, namatay din sa hospital, sir. So, nasaan ito ngayon si Sabilio? Sir, yung ating pong pulis, sir, ay nakadetain po, sir, sa BGMP ng Rodriguez, sir. Naka-detain Opo, sir. for the case of Ang kaso niya ngayon, Homicide. sir, ang kaso niya ngayon, sir, is murder and with the attempted murder, sir. murder. Sir, Attempted naging murder. complex crime po, sir. Si Jeffrey Bagyo, nasaan ito? Nakadetain din po, sir. Silang dalawa. Yes, sir. Anong kaso? The same. Ganon din, sir. Ganon din po, sir. So, yeah, go ahead, Senator Tulfo. Okay, dito makikita na naman din nasunod yung police operational procedure at nakikinig po si Attorney Bernardo maging yung Commission of Human Rights. They're all here. Very common na ito sa ating kapulisan. Unfortunately, it happens again and again and again. And if you remember, nagkaroon tayo ng isang hearing na ganito, Mr. Chair, na kung saan naninita po yung mga pulis
ng walang probable cause ng mga nakamotorsiklo. Palaging tinatarget yung motorsiklo, pero pag yung kotse hindi nila kayang parahin, ang pinapare motorsiklo, hinahanapan ng registration, etc. When in fact, there's no probable cause na para parahin yung motor. So I would like to ask Colonel Piquero, may probable cause ba? Sabihin na natin, sige, siya ay police. Okay, sige, nakasibilyan. May karapatan siya manita. Siguro nakita niya probable cause na kailangan sitahin. Ano yung probable cause para parahin niya yung nakamotor? Sir. Actually, sir, wala siya probable cause, sir, kasi naka-off duty siya, sir. Yes, General, sir. Your Honor, hindi po namin kinakadal yung police namin. But yung binanggit nyo niya kanina na we violated yung POP. Yung police po natin at that time is off-duty po yung police po natin. So in other words, naka-civilian siya. wala po siyang karapatan na manita. Exactly po. Yeah. Ito, medyo kakampihan ko ng konti yung police. Okay. Pero kung meron siyang nakitang probable cause na parasitahin dahil bilang police, halimbawa may nakasukbit na baril o may daladalang samurai, pwede siguro parahin niya yon kahit siya ay civilian, kahit na siya off duty. Tama? Pero this time, walang probable cause talaga. Opo, sir. Pwede po niyang sitahin yon kung may nakita po siya. Kahit Baka off-duty siya. mga pulis kayo nanonood sa atin ba? Baka sa babalik naman yung mentality na off-duty ako. Hindi ako pwedeng manghuli. 24 hours tayong pulis. Di ba? Off-duty ka or on-duty ka, pag swear mo, kahit na anong oras, kahit off-duty ka, sinumpaan mo yan. Nag-oath ka na police, you have to enforce the law. Kaya baka mamaya meron na naman kayo magsabi, oh, off-duty ako, hindi ako magtrabaho. Kahit na may nakita siyang krimen. Di ba? Yes, So sir. yun lang isitin natin ngayon dito. Yeah. Hindi porke off-duty or on-duty ka, hindi ka pwede manghuli. No. Police ka, 24 hours a day. Clear? Clear tayo dyan, ha? Opo, sir. Okay, so yun lang ang gusto ni Senator Tulfo, yung probable cause, kung may nakita ba sila o na dapat hulihin, dapat parahin o pinagtripan lang ng police o ano. So yun ang gusto niyang klaruhin ngayon. Yes, Your Honor. and And, with that, I would sir, like may to- dadagdag po I'd like to ako. commend General Lucas and Colonel Piquero dahil nakita ko naman po talaga, tinututok ko itong kasong to. Tulad sinabi nila, they don't cuddle, hindi po nila kinukonsinti yung kamalian ng kanilang kabaro. For that, General Lucas, I really salute you. Colonel, saludo po ako sa inyong dalawa. Go ahead, General. You would like Marami to say pong something? salamat. Idadagdag ko po, sir. That time na nanita itong si Sabilio, lasing po siya, Your Honor. Isa pa yun. Lasing pa talaga. So, siguro it's about time na isingit natin doon sa police operational procedure yung tamang panita kung wala pa, Mr. Chair, and then magkaroon tayo ng steep penalty doon sa mga nagkakamali ng mga pulis, lalo na yung pagpapara sa mga motor. Kasi Mr. Chair, siguro ikaw nakakapansin nito, ikaw nagbumotor din. Siyempre, walang papara kay Senator Bato de la Rosa, dating chief PNP. Pero pag yung mga ordinaryong rider ba, Mr. Chair, makikita mo kung minsan pila-pila yung mga nakamotor. Tapos may mga pulis naghahanap ng rehistro. So sinisingle out po yung mga motorcycle. Samantala yung mga kotse, kung gusto nyo manita, kung yung motor ba ay nakaw o hindi, ganun din dapat gawin nyo sa mga kotse para pantay-patas. Yun nga ang, kung magbasa ka sa social media, halos yan palagi laman ng mga reklamo ng mga tao. Bakit daw yung motor lang ang sinisita? Tapos yung mga kotse hindi daw sinisita. So, ako naman, ako lang, ang explanation ko lang dyan, sa akin on my part, sabi ko, random yung check nila, random, pinipili lang nila kung sinong gusto lang isita, hindi lang sisita lahat. Pero, sa'yo yan, kung ikaw ay police. Pero doon sa ordinaryong civilian, ang sama niyan, very discriminatory ang dating. Di ba? Kasi, pareho lang naman kami pwede. Bakit ang four wheels ba hindi pwede mag-commit ng krimen? Baka mas marami pang kontraband ang loob ng kotse na yan dahil kotse yun. Ako, motor lang ako. Bakit ako ang palagi sinisita? So yun ngayon ang hinaing ng mga kababayan natin na nagmumotor. Yeah, go ahead. Your Honor, allow me to answer kung bakit karamihan ng sinisita natin po ay yung mga nakamotor.
based sa statistics po namin dito sa 4A, karamihan po ng crimes are being perpetrated by motorcycle riding person. So, yun po yung tinututukan natin. Almost 80% po ng crimes. Pero Thank you po. tulad sinabi po, General, ni Senator De La Rosa, discriminatory pa rin. Dapat, kung gusto niyo mag-check ng kontrabando o maybe this person is carrying a contraband, mas lalo na sa kotse. Yan sinasabi ko noon pa eh. Diba? Yung kotse pwede pa magladad yan ng M16, M203, diba? Sa trunk. Samantalang yung motor, hindi. So dapat, para hindi discriminatory, lahat across the board para hindi po lumilitaw na tayo ay nagdi-discriminate. Napolcom, for the meantime, habang nagpapasa po ako ng bill pertaining to this, can you put a stop to police officers manning checkpoints na ang sinisita lang yung mga motor at yung mga kotse ginugo? Kung maninita sila, lahat dapat para pantay. Before you answer, Attorney Bernardo, I would like to acknowledge the presence of Senator Jingo Estrada. Pasalamat yung tatlo at nakaalis na bago dumating si Senator Jinggoy. Nanganganib yun sila kung dumating ito maaga. Thank you for coming, Your Honor. Thank you. You have the floor, Senator Attorney Bernardo. Salamat Attorney po. Alberto Bernardo ng Napolcom, sir. Thank you po, Yunong Senator. Tinitignan ko nga po itong PNP operational procedure kung kailan dapat mag-conduct ng flag down vehicles. Totoo po na dapat pareho lamang. Hindi yung motorsiklo at dapat kasama rin yung mga sedan vehicles. Lalo na po kung mayroong crimes committed within the vicinity at kung kailan magkakandak po ng checkpoint. Tama po. So, meaning for me, Attorney Alberto Bernardo, sir, so siguro mag-issue kayo ng memorandum hanggat hindi pa napapasa yung batas na bill ko, hindi pa naging batas, put a stop doon sa pag-checkpoint. Kung minsan, Mr. Chair, kahit na hindi checkpoint, basta pupunta sa isang kanto, makursunadahan lang ng mga polis kung saan kanto lang sila at doon, nagpapara ng mga motor. Pila-pila yung mga motor, mga rider. So, ipapatigil po natin yan. Maliban ng tama kayo kung in pursuit of a criminal, a crime just happened, so naglalagay ka ng checkpoint and choke point, acceptable po yan. Di ba? Pero lahat, hindi lang po yung motor, pati mga kotse. Kasi malay mo, baka yung nakamotor na running away from the crime scene, baka sumakay na ng kotse. So, dapat lahat po. Pwede ba tayo mag-issue ng ganung memorandum, Napolcom? Sir? Yes, Your Honor. We will issue a corresponding Napolcom resolution to that effect, Your Honor. Thank you very much. Kasi po, I filed the Senate Bill 1977, Checkpoint Regulation Act. So sige po. So hopefully in the next few weeks, makakatanggap na po kami ng memorandum na yan and then i-distribute po natin sa lahat ng police station sa buong Pilipinas. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. At kasama po doon, syempre, pag nag-checkpoint, yung bang, pag sa mga sasakyan, maging sa motor, yung plain view doctrine. Huwag po pinapababa. Kasi may mga insidente rin, Mr. Chair, pinabababa yung mga sakay, kinakapkapan. Dapat po, naka-specify din. Dapat well-lighted area, may supervisor, tapos may nakalagay checkpoint. Yung ganun po, Attorney Bernardo. Yes, Your Honor. We will see to it that the exception to search warrant, warrantless arrest will also be observed in the case of stop and freeze, in the case of moving vehicle, in the case of checkpoint. We will consolidate and try to find a good operational procedure for the benefit of the public and the PNP, Your Honor. Is yung PNP dapat constant reminder niyo sa mga tao niyo yung plain view doctrine kasi palagi nababiolate pag may checkpoint. Kasi kung kinapkapan ninyo dyan na wala kayong plain view na nakikita, kung kakasuhan kayo, pwede kayo magkakaso talaga. Yung mga kababayan natin ngayon nakikinig, pwede kayo nila ireklamo yung pulis o yung sundalo o sino mang nagka-checkpoint sa kanila na binabiolate yung plain view doctrine. Di ba? Ayun, i-open. Paki-open nga yung kuan mo. Oh, bakit ko i-open?
Sino ka para magpa-open sa akin ng aking sasakyan? Sasakyan ko ito eh. Di ba? Dapat ang checkpoint, plain view doctrine lang. Kung may nakita kayo yan na nakabukol, ayun, may probable cause ka na kapkapan. Pero kung wala naman, bakit mo kapkapan? You are violating my privacy. Di ba? So dapat remind palagi ang pulis natin yung plain view doctrine. Yan ang palaging nababiolate at alam natin na may tama ang pulis kapag sila ikinasuhan dyan sa plain view doctrine.